Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Narito pa rin po tayo ngayon sa Tabora Street dito sa Divisoria sa Maynila. Ito po kasi yung isa sa mga kalsada dito sa Divisoria na talagang buhay na buhay dahil sa dami ng mga Christmas decorations. Ayan, nag-ilaw na yung mga Christmas decorations dito, no? At saka, of course, marami rin po rito mga Christmas lights, mga panregalo. At sa mga sandali pong ito, dahil nga po maaga-aga pa, nagsisimula pa lang magbukas ang mga tindahan. Pero katulad nga po nitong tindahan na to, makikita natin, ayan, yung mga iba't ibang mga Christmas lights na mabibili, yung mga garland, yung mga pang-decor sa Christmas tree, yung mga bulaklak na yan. And of course, mabibili po natin ang mga Christmas balls ng 200 pesos for 20 pieces na po yan. Yung mga Christmas lights naman po, nasa 150 to 200 pesos po ang kada tie, no? Tsaka yung Christmas tire naman, o yung Christmas tree ay nasa 2,000, ayan, mga 2,500 to 3,500, depende sa size. May mga maliliit, may hanggang sa pinakamalaki. And of course, may mga Christmas garland na 3 piraso, nasa 100 piso po yan. So nakikita po natin, nagkalat po rito. I mean, nakahilera-hilera na rito yung mga tindahan ng mga iba't ibang mga dekorasyon na talaga namang makakapagpasaya ng ating mga Pasko dahil sa ganda ng mga disenyo. So sa punto pong ito, mga kapanayan po natin, ang isa sa mga nagtitinda po rito. Tay, alika rito. Kasi busy pa po si tatay sa pagbubukas ng kanyang mga tindahan. Dito po tayo. So, matanong ko lang po muna sa inyo, no? Kumusta na po yung mga namimili sa mga panahong ito? 2 weeks to go before Christmas. Marami-rami na po ba? Marami nung nakarang linggo. Marami siyang tao kaysa ngayon kasi medyo nakabili na sila nung una pa lang bago pumasok ang Disyembre. So mas maaga-aga silang namimili ngayon. Mas maaga silang namimili. Pero kumusta naman po ang bentahan? Mas nagtaas po ba ng presyo o ganun pa rin? Medyo tumaas ng konti. Ay, bakit? Kasi nga medyo, siyempre, pamahalang bilhin. Oo. Pero ano po ba ang trending na mga tinitinda ngayon na decoration, pati na rin na pangregalo? Ito ma'am, ito. Mga to. Ano ba tawag sa ganyan? Ito yung cherry. Cherry. Ito yung garland na may design. Oo, maganda nga talaga siya, ha? Maganda talaga siya. Tapos mukhang mamahalin. Pangregalo naman, ang trending ngayon yung nakaset siyang towel. Nakaset. 130 pesos per set. Nakabox siyang kulay orange. Wow. Sige tayo. Magkano yung mga ganyan? Ito, nasa 120 to. 120 lang, ha? Pero, 120. ayan mga kapuso, murang-mura. Pero, ang ganda, mukhang mamahalin. Thank you po, thank you po. Ayan, sa punto naman pong ito, maghahanap tayo ng namimili. Ayan. Sige, ito, may nakita ako, namimili rito. Ayan, si Nanay, parang dami nang napamili, aga-aga pa lang. Nay, magandang umaga sa inyo. Ano pong pangalan ninyo? Halika, dito kayo. Lota na lang po, nickname ko. Lota. Opo, kumusta naman po ang inyong pamimili? Ano po ba ang binibili ninyo? Pang Christmas gift at saka pang mga candy giveaway sa mga bata. Kumusta ang budget? Mas nagmahal ba ngayon? Mas lumaki ba ang budget nyo ngayon? O katulad pa rin dati? Katulad pa rin dati. Medyo nag-increase lang yung mga bilihin. Kailangan iba-budget lahat. Iba-budget. Pero okay naman. Okay Kaya naman. Kaya naman. Kumusta naman po yung inyong pamimili? Mukha bang makukumpleto ng inyong Christmas list? Kasi parang ang aga-aga, ang dami nyo na napamili, ha? Kailangan kasi pa konti-konti lang. Hindi mo pwedeng isasabay lahat yung mga pangregalo mo sa mga family mo. Tsaka yung sa mga bata. Taon-taon po ba kayo namimili dito sa Divisoria? Bakit dito? Kasi mas mura po dito, tsaka hindi ka na makikipagsabayan, kailangan mas maaga ka. Mas maaga. Kasi pag tanghali na, wala ka na. Marami ng tao. Alright. Ate Lota, maraming salamat at good luck sa inyong pamimili. Sana makumpleto nyo na yan. Ang dami nyo pong pinamili. Tingnan mo. Meron po siya dito parang mga hairband pa. Mga uso po. Mga uso, pang buhok. Tapos dito, meron pang balot, sa kung ano-anong mga pangregalo pa yan. So maraming pong salamat, Ate Lota. Ingat po kayo sa inyo pong pamimili. Samantala mga kapuso, sinabi po ng Philippine National Police na tutulong din po sila sa pagbabantay para maiwasan yung hoarding o labis na pag-iimbak, pati na rin po yung profiteering o yung pagpapatong ng sobrang taas na presyo sa mga bilihin ngayon pong magpapasko, no? Nagtalaga ang Philippine National Police ng dagdag na mga tauhan sa mga palengke at supermarket para maiwasan ang mga ganitong gawain at iba pang pananamantala
sa mga mamimili. Nakikipag-ugnayan din ng PNP sa Department of Trade and Industry kaugnay sa tamang galaw ng presyo ng mga bilihin at sa pagsasagawa ng inspeksyon. Karaniwan nang tumataas ang presyo ng mga bilihin tuwing bago magpasko. Binaha ang iba't ibang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province itong weekend dahil sa ulang dulot ng shear line at low pressure area na dating bagyong Wilma. Ilang istruktura pa ang nasira tulad ng spillway at kalsada. Narito ang unang balita. Bagsak ang tulay, hindi kinayang pressure ng tubig. Sa tindi ng sama ng panahon, bumigay ang bahagi ng isang spillway sa Virac, Catanduanes. Rumaragas ang tubig habang patuloy ang ulan. Maparaan talaga mga tagadugi. Dahil hindi madaanan ng mga motorista, tulong-tulong ang ilang residente na maitawid ang maliliit na sasakyan. Panawagan ng ilang lokal na opisyal, mapaayos agad ang nasirang spillway. Tila nagkaroon naman ng waterfall sa Barangay Santa Rosa sa bayan ng Viga. Dulot yan ng tubig mula sa spillway na umabot na sa mga kalsada dahil sa malakas na ulan. Sa Panganiban, Catanduanes, gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay San Miguel dahil din sa malakas na ulan. Pinag-iingat ang mga motoristang daraan doon. Patuloy ang pagkukumpuni sa nasirang bahagi at maglalagay ang lokal na pamahalaan ng early warning devices sa paligid. Bumaha naman sa iba't ibang bahagi ng Karamuran, Catanduanes dahil din sa masamang panahon. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay roon. Patuloy ang pag-monitor ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon ng mga residente. Natabunan naman ang isang bahay sa Barangay Buhatan sa Santo Domingo, Albay dahil sa landslide. Kita sa lugar ang maputik na daan at mga nabuwal na puno. Walang nasaktan sa insidente dahil nakalikas agad ang mga nakatira sa natabunang bahay. Nalubog naman sa baha ang isang paaralan sa Santa Elena, Camarines Norte. Ayon sa ilang grupo, maraming gamit doon ang napinsala. Bumaha rin sa iba't ibang bahagi ng Quezon Province tulad sa bayan ng Pitogo, Lopez at Gumaka. Nasira pa ang isang hanging bridge doon matapos tumaas ang level ng tubig sa ilog. Ang masamang panahon na naranasan sa ilang parte ng Southern Luzon ay dulot ng shear line, pati ng bagyong Wilma na ngayon humina na bilang isang low pressure area. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Natanggap na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang resulta ng kanyang medical evaluation ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Hindi sinabi ni Kaufman kung ano ang laman nito dahil ito raw ay confidential. Ibinigay lang daw ang kopya nito sa defense team ng dating Pangulo at sa International Criminal Court. May hanggang December 12 ang kanilang kampo, pati ang prosecution para magbigay ng komento sa korte tungkol dito. Ginawa ang medical evaluation kasunod ng request ng defense team na huwag nang ituloy ang mga pagdinig dahil na hindi na umano fit to stand trial ang dating Pangulo. Si Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.